Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan niyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig niyo ngayon ay tungkol sa isang pangkat ng mga manlolokong yumaman sa perang ninakaw nila mula sa mga credit card ng kanilang mga biktima. Matagal nilang pinagtawanan ang mga matatanda, manggagawa, at magulang na kanilang nilimasan ng ipon. Ngunit dumating ang gabing nagkamali sila ng taong tinawagan. Sapagkat ang tahimik na matandang kanilang niloko ay hindi lamang isang albularyo. Siya ang huling mambabarang ng bundok sa laknib, at sa sandaling mabanggit niya ang pangalan ng isang salarin sa harap ng kanyang itim na altar, wala ng layo o taguan ang makapagliligtas dito. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, ang perang galing sa luha ng kapwa ay may kasamang sumpang marunong maningil. Simulan na natin ang kwento ng ang mambabarang at ang mga scammer ng credit card. Sa liblib na bahagi ng barangay Mapulang Lupa ay may isang kubong halos matabunan na ng mga punong balete at kawayan. Doon nakatira ang 63 taong gulang na si Tadeo Marasigan. Para sa mga taga-baryo, isa lamang siyang tahimik na manghihilot na gumagawa ng langis mula sa dahon, ugat, at balat ng punong kahoy. Ngunit para sa matatandang nakaalam ng kasaysayan ng kanilang lugar, si Tadeo ang huling tagapagmana ng isang sining na ipinagbabawal banggitin pagsapit ng hating gabi. Marunong siyang magpagapang ng sakit sa katawan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pangalan at anino. Kaya niyang iparinig sa isang salarin ang mga iyak ng lahat ng taong sinaktan nito. At kapag inilagay niya ang isang hibla ng buhok sa loob ng kanyang lumang garapon, kahit tumakas pa ang may-ari sa kabilang dulo ng bansa, mahahanap at mahahabol pa rin siya ng sumpa. 20 taon nang hindi ginagamit ni Tadeo ang kapangyarihang iyon. Bago mamatay ang kanyang gurong si Aposindo, pinangako siya nitong hindi siya gaganti dahil lamang sa galit. Ang barang ay parang asong gutom, Tadeo. Kapag pinakawalan mo, kakainin nito ang itinuro mo. Ngunit kapag nasanay sa dugo, maaari ka rin itong balikan. Gagamitin ko lamang ito laban sa taong walang awa at ayaw magsisi. Siguraduhin mong parusa ang pakay mo, hindi ang sarap ng paghihiganti. Mula noon, ikinandado ni Tadeo ang silid sa ilalim ng kanyang bahay. Sa loob niyon ay nakatago ang mga garapon ng itim na salagubang, mga manyikang hinabi sa tuyong damo, at isang kahong nara na may ukit na 5 nakangising bungo. Nagbago ang kanyang buhay nang ampunin niya ang apo ng namatay niyang kapatid. 11 taong gulang si Amihan, masayahin, matalino, at mahilig gumuhit ng mga ibon sa likod ng mga lumang resibo. Lolo Tadeo, kapag gumaling na ang mga mata ko, iguguhit kita na may malaking pakpak. Bakit naman may pakpak ako? Para mabilis mo akong madala sa ospital kapag nahihilo ako. Hindi ko kailangan ng pakpak. Malakas pa ang motorsiklo ng lolo mo. Mas matanda pa sa iyo ang motorsiklo mo. Aba, marunong ka ng mang-asar. May sakit sa paningin si Amihan at kailangan niyang sumailalim sa isang mahalagang gamutan. Ilang taon nag-ipon si Tadeo mula sa panghihilot, pagbebenta ng halamang gamot, at maliit na pensyong iniwan ng kanyang kapatid. Inilalagay niya sa isang credit card ang mga gastusing pang-ospital upang hindi niya kailangang magdala ng malaking halaga ng pera. Maingat siya sa bawat resibo at hindi kailanman nagpapautang ng kanyang card. Ngunit hindi sapat ang pagiging maingat kapag ang kausap ay bihasa sa pagsusuot ng mukha ng isang mapagkakatiwalaang tao. Sa isang maulang Martes, habang nilalagyan ni Tadeo ng dahon ng bayabas ang sugat ng isang magsasaka, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Sandali lamang, Totoy. Baka ospital ito. Isang magalang na lalaki ang nasa kabilang linya. Magandang hapon po, Ginoong Marasigan.
Tumatawag po kami tungkol sa kahina-hinalang paggamit ng inyong credit card. Anong paggamit? May malaking transaksyon po na kailangan nating pigilan agad. Tutulungan ko po kayong protektahan ang inyong account. Hindi agad naniwala si Tadeo. Ngunit alam ng lalaki ang kanyang buong pangalan, ilang detalye ng card, at maging ang huling bayad niya sa ospital. Sa likod ng boses nito ay may mahinang tunog na tila galing sa isang opisina. May nagsasalita tungkol sa seguridad, may tumutunog na telepono, at may babaeng kunwaring nakikipag-usap sa ibang kliyente. Ang hindi alam ni Tadeo, iisang maliit na silid lamang iyon na nilagyan ng mga tunog upang magmukhang lehitimo. Pinagpasapasahan siya ng lalaki at isang babaeng nagpakilalang tagapamahala. Huwag po kayong mag-alala. Kami na po ang bahala upang hindi mawala ang perang inilaan ninyo sa gamutan. Nang marinig ni Tadeo ang salitang gamutan, napatingin siya kay Amihan na natutulog sa duyan. Hindi niya alam kung paano nalaman ng mga tumatawag ang sensitibong detalyeng iyon. Sa takot na mawalan ng pambayad, sinunod niya ang ilang tagubiling akala niya ay para pigilan ang transaksyon. Makalipas ang ilang minuto, biglang naputol ang tawag. Hello? Nariyan pa ba kayo? Dumating ang sunod-sunod na abiso sa kanyang telepono. Bawat tunog ay katumbas ng perang mabilis na nawawala. Nang matawagan niya ang tunay na bangko, halos hindi niya marinig ang paliwanag ng kinatawan dahil sa malakas na tibok ng kanyang dibdib. Sir, may mga transaksyong naitala bago po natin na ipahinto ang card. Isa sa ilalim natin ito sa investigasyon. Ang perang iyon ay para sa gamutan ng apo ko. Nauunawaan ko po. Kailangan po nating gumawa agad ng ulat at isumite ang mga detalye. Sumunod si Tadeo sa tamang proseso. Nagpunta siya sa bangko, naghain ng reklamo, at nagbigay ng lahat ng impormasyong mayroon siya. Ngunit ang investigasyon ay hindi matatapos sa isang araw. Samantala, 3 araw na lamang bago ang nakatakdang gamutan ni Amihan. Lolo, bakit hindi ka kumakain? Hindi lang ako gutom. Tumingin ka sa akin kapag nagsisinungaling ka. Napalunok si Tadeo. Unti-unti nang lumalabo ang paningin ng bata, ngunit malinaw pa rin itong nakikita ang takot sa mukha ng kanyang lolo. May kumuha sa perang pambayad mo sa doktor. Mababalik pa ba? Gagawin ko ang lahat. Huwag kang gagawa ng masama, Lolo. Bakit mo nasabi yon? Kapag galit ka, parang may ibang taong nakatingin sa likod ng mga mata mo. Hindi nakasagot si Tadeo. Kinagabihan, muling tumunog ang kanyang telepono. Hindi na numerong ginamit sa panloloko ang lumitaw kundi isang nakatagong numero. Kumusta, Lolo? Naipagamot mo na ba ang apo mo? Nakarinig si Tadeo ng tawanan sa likod ng lalaki. Sabihin mo, magbenta na lang siya ng kalabaw. Pasensya na po. Ganyan talaga ang negosyo. Bakit niyo ginagawa ito? Dahil may mga katulad mong madaling takutin. Huwag ka nang umiyak. Barya lang naman yon para sa bangko. Hindi bangko ang ninakawan niyo. Isang batang may sakit. Hindi namin problema yon. Bago ibinaba ni Olan ang tawag, narinig ni Tadeo ang isang lalaki sa likuran. Tama na ang laro. Sunugin niyo ang nasahin at lumipat tayo. Natapos ang tawag, ngunit hindi kumilos si Tadeo. Nakatitig lamang siya sa madilim na ilalim ng kanyang bahay. Pagkaraan ng 20 taon, kinuha niya ang susi sa loob ng lumang rosaryo. Bumaba siya sa silid na ipinangako niyang hindi nabubuksan. Sa unang pag-ikot ng susi ay nanginig ang mga garapon. Sa ikalawang pag-ikot ay sabay-sabay na namatay ang mga ilaw sa buong baryo. Sa ikatlong pag-ikot ay may tumawa mula sa loob ng kahong nara. Hindi pa panahon. Binuksan niya ang pinto. Umalingasaw ang amoy ng basang lupa, kandilang namatay at lumang libingan. Sa gitna ng silid ay naroon ang altar na yari sa maitim na kahoy. 5 tuyong baging ang nakapulupot dito na tila mga daliring naghihintay humawak.
Inilapag ni Tadeo ang kanyang telepono sa altar at pinatugtog ang naitalang tawag. Dahil may mga katulad mong madaling takutin. Gumapang palabas sa isang garapon ang 3 itim na salagubang. Pumuwesto ang mga ito sa ibabaw ng telepono at sabay-sabay na humarap sa hilaga. Hindi ko alam ang inyong pangalan. Hindi ko alam ang inyong mukha. Ngunit narinig ng mga alagad ko ang inyong pagtawa. Sa bawat halakhak ay may naiwang hininga. Sa bawat hininga ay may landas. Hahanapin ko muna kayo bilang tao. Kapag tumanggi kayong magsisi, saka kayo hahanapin ng dilim. Hindi agad gumanti si Tadeo. Naalala niya ang bilin ni Aposindo. Kailangan niyang makatiyak na ang mga boses sa tawag ay hindi lamang mga utusang pinilit ng isang mas malaking sindikato. Kailangan din niyang malaman kung ilan ang kanilang biktima. Kinabukasan ay dumating sa bahay ang matalik niyang kaibigang si Aling Celia. 58 taong gulang ito, nagtitinda ng kakanin, at kayang magkwento ng 3 oras nang hindi humihinga. Tadeo, may dala akong suman. Huwag mong sabihing hindi ka gutom dahil kita ko ang buto mo mula sa kabilang kalsada. Salamat, Celia. Umupo ka. Bakit parang hindi ka natulog? May multo ba riyan? Kung mayroon man, mas tahimik iyon kaysa sayo. Mabuti. Kapag tahimik, wala tayong mapag-uusapan. Habang nagsasalin ng kape si Tadeo, napansin ni Celia ang mga papel mula sa bangko. Naku, may credit card ka pala. Iyong kakilala kong si Berting, maraming ganyan. Maraming sariling credit card. Hindi ko alam kung kanya. Pero biglang yaman. Dati, nangungutang pa sa akin ang pamasahe. Ngayon, may motorsiklo, makapal na kwintas, at teleponong mas mahal pa sa bahay namin. Ano raw ang trabaho? Online daw. May kasama siyang magaling magsalita na si Olan. Natigil ang kamay ni Tadeo. Ang pangalang iyon ang ginamit ng lalaki nang magpakilala sa simula ng tawag, bago ito nagpalit ng pangalan bilang ahente. Saan mo nakilala si Olan? Nakasabay ko sa handaan ng pamangkin ko. Madaldal kapag nakainom. Ipinagmamalaki niyang kaya niyang kumita nang hindi nagpapawis. Sabi pa ni Berting, mas marami raw perang pumapasok kapag matatanda ang nakakausap nila. May sinabi ba siyang ibang pangalan? Si Marayata ang babaeng kasama. May boss silang Darius. Bakit ka nagtatanong? Huwag mong sabihing sasali ka. Hindi ka nga marunong magbukas ng picture sa cellphone. Niloko nila ako. Nawala ang ngiti ni Celia. Kinuha nila ang pambayad sa gamutan ni Amihan. Diyos ko, ako pa ang nagkwento sa iyo tungkol kay Berting. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila. Sasamahan kitang magsumbong. Nakapagsumbong na ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Kakausapin ko muna si Berting. Kinagabihan, pinuntahan ni Tadeo ang bagong inuupahang bahay ni Berting sa kalapit na bayan. Nakaparada sa tapat ang makintab na motorsiklo nitong binili 1 linggo lamang ang nakalipas. Sa loob ay malakas ang musika, ngunit walang sumasagot sa pinto. Berting, kaibigan ako ni Aling Celia. Biglang tumahimik ang musika. Wala siya rito. Kung wala ka riyan, sino ang sumagot? Umalis ka na, tanda. Mula sa ilalim ng pinto ay lumabas ang isang ipis. Umakyat ito sa sandalyas ni Tadeo at bumulong sa tinig na walang ibang nakarinig. 5 sa loob. Maraming telepono. Maraming pangalan. Ipinikit ni Tadeo ang mga mata. Alam kong kasama mo sina Olan, Mara at Darius. May nahulog na baso sa loob. Hindi ko sila kilala. Alam mo ring ninakaw nila ang perang para sa isang batang may sakit. Negosyo iyon. Hindi ko alam kung kanino galing ang pera. Buksan mo ang pinto. Isauli ninyo ang kinuha ninyo. Ibigay ninyo ang talaan ng mga biktima at sumuko kayo. Sino ka para mag-utos?
Ang huli ninyong pagkakataon. Tumawa ang mga lalaki sa loob. Siya ba yung matandang umiyak sa telepono? Papasukin natin. Baka may natitira pa siyang pera. Paalisin niyo bago makita ng mga kapitbahay. Bumukas ng bahagya ang pinto at lumabas ang matipunong si Tiboy. Kapag bumalik ka, sa ospital ka pupulutin. Nasa ospital na ang batang ninakawan niyo. Hindi namin kasalanang uto-uto ka. Itinulak ni Tiboy ang matanda. Bumagsak si Tadeo sa putikan habang nagtawanan ang grupo. Bago tuluyang isinara ni Berting ang pinto, inilapag ni Tadeo ang palad sa lupa. Kumapit sa kanyang balat ang putik na may bakas ng sapatos ng 5 taong nasa loob. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Dahan-dahang tumayo si Tadeo at naglakad palayo. Hindi siya lumingon nang muling bumalik ang musika at tawanan. Hindi rin nakita ng mga scammer ang 5 itim na salagubang na gumapang mula sa putik at pumasok sa ilalim ng kanilang pinto. Bago sumikat ang araw, nagsilipatan na ang grupo. Iniwan nila ang bahay, sinunog ang ilang gamit, at nagkahiwa-hiwalay upang hindi sila matunton. Si Olan ay nagtago sa isang murang silid sa lungsod. Si Mara ay nagtungo sa isang resort sa tabing dagat. Si Tiboy ay sumama kay Berting sa isang bodega sa Bulacan. Samantala, umalis si Darius patungo sa isang bahay bakasyonan sa kabundukan. Akala nila ay natapos na ang problema. Ngunit sa ilalim ng kubo ni Tadeo, 5 manikang damo ang nakahilera sa altar. Sa dibdib ng bawat isa ay nakadikit ang putik mula sa kanilang mga sapatos. Sa harap ng mga manika ay may 5 lumang credit card na pinintahan ng itim. Isa-isang inukit ni Tadeo ang mga pangalang narinig niya. Olan, bibig na ginamit sa kasinungalingan. Mara, tinig na ginamit upang magpanggap na tagapagligtas. Tiboy, kamay na ginamit sa pananakot at pagtatago ng nakaw. Berting, matang nakakita sa kasamaan ngunit piniling makinabang. Darius, isip na nag-utos at tumawa sa paghihirap ng marami. Naglagay siya ng tig-5 butil ng itim na bigas sa bibig ng mga manika. Bawat butil ay isang gabi. Sa bawat gabing lilipas, mararamdaman nyo ang takot ng mga taong niloko nyo. Kapag naubos ang butil at hindi kayo sumuko, ang huling pintig ng inyong puso ang magiging kabayaran. Huminga siya sa ibabaw ng unang manika. Sa lungsod, nagising si Olan dahil sa sabay-sabay na pagtunog ng lahat ng telepono sa kanyang silid. Ano ba yan? Patay ang ilan sa mga telepono at wala ng baterya ang iba. Gayunman, patuloy ang mga ito sa pagring. Sinagot niya ang pinakamalapit. Iyon ang perang pambili ko ng gamot. Sino ka? Sinagot niya ang ikalawa. Nawala ang matrikula ng anak ko dahil sa'yo. Sinagot niya ang ikatlo. Nakiusap ako sa iyo. Narinig mong umiiyak ako, ngunit pinagtawanan mo ako. Tigilan niyo ako. Hinagis niya sa pader ang mga telepono. Nabiyak ang mga screen, ngunit hindi tumigil ang pagtunog. Mula sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, at maging sa banyo ay may mga tunog ng tawag na tila sumisikip sa paligid niya. Tinakpan ni Olan ang kanyang mga tainga. Ngunit lumipat ang pagtunog sa loob ng kanyang ulo. Darius, nasaan ka? Huwag mo akong tawagan. Itapon mo ang lahat at lumipat ka. May mga boses dito. Kilala nila ako. Nagbibiro lang ang iba. Uminom ka at matulog. Hindi ito biro. Naputol ang tawag ng may kumatok sa pinto. Olan. Nanigas ang binata. Paano mo ako nahanap? Sinundan ko ang mga tinig na nakakulong sa ulo mo. Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Sabihin mo rin sa kanila ang ginawa niyo. Binuksan ni Olan ang bintana upang tumakas. Ngunit sa halip na kalsada ay isang madilim na silid ang nakita niya sa labas.
Sa loob niyon ay nakaupo ang dose-dosenang biktimang nakausap niya. Hindi sila gumagalaw, ngunit lahat sila ay nakatitig sa kanya. Unang butil. Pagharap ni Olan ay nasa loob na ng silid si Tadeo. May hawak itong maitim na manika na may sinulid sa palibot ng bibig. Magkano ang gusto mo? Ibabalik ko ang sayo. Pati ang kinuha ninyo sa iba. Hindi ko pera ang lahat. Si Darius ang may hawak. Ibigay mo ang kanyang kinaroroonan. Hindi ko alam. Hinila ni Tadeo ang unang sinulid sa bibig ng manika. Biglang tumiklop ang dila ni Olan sa loob ng kanyang bibig. Hindi iyon naputol, ngunit tila naging buhol na humarang sa bawat salitang gusto niyang ilabas. Humagulgol siya habang kinakapos ng hininga. Sa bawat kasinungalingan, hihigpit ang buhol. Itinuro ni Olan ang ilalim ng kutson. Kinuha ni Tadeo ang isang papel na may mga lugar na gagamitin ng grupo bilang taguan. Nasaan ang talaan ng mga biktima? Itinuro ni Olan ang isang maliit na bag. Nasa loob ang mga gamit na naglalaman ng mga peking pangalan at tala ng kanilang panloloko. Sumuko ka at magsabi ng totoo. Aalisin ko ang unang sumpa. Tumango si Olan. Ngunit nang tumalikod si Tadeo, dumampot ang binata ng kutsilyo. Sinugod niya ang matanda. Hindi man lamang lumingon si Tadeo. Isang itim na salagubang ang lumipad sa bibig ni Olan. Biglang nabaligtad ang paligid sa kanyang paningin. Ang sahig ay naging tila malalim na balon at ang kisam ay naging lupa. Buong lakas siyang kumapit sa kama habang pakiramdam niya ay nahuhulog siya paitaas. Tulungan mo ako. Ganyan ang pakiramdam ng mga taong bigla mong inagawan ng sandalan. Sa kanyang isip, ilang oras siyang nahulog sa isang walang hanggang hukay. Sa bawat ikot ay naririnig niya ang sarili niyang tinig na nanloloko, tumatawa, at nagmamalaki. Nang ibalik siya ng sumpa sa tunay na silid, gumapang siya sa paanan ni Tadeo. Aamin ako. Huwag mo akong patayin. Binigyan kita ng pagkakataon bago nagsimula ang lahat. Sinubukan ni Olan magsabi ng pangalan ni Darius, ngunit nagsinungaling muli tungkol sa kinaroroonan nito. Biglang humigpit ang hindi nakikitang buhol sa kanyang lalamunan. Isa-isa siyang nawalan ng kakayahang magsalita, huminga at sumigaw. Sa huling sandali ay narinig niya ang lahat ng teleponong sabay-sabay na sinagot. Narito na ang singil. Bumagsak si Olan sa sahig, nakabukas ang mga mata at nakahawak sa sariling lalamunan. Nang umalis si Tadeo, tumigil ang mga telepono. Sa kanyang altar, nalaglag ang ulo ng unang manika. Kinaumagahan, nabalitaan ni Mara ang sinapit ni Olan. Pinatay siya ng matanda. Walang makapagpapatunay niyan. Nakita sa mga mata niya ang mga salagubang. Hindi normal iyon. Lumipat ka sa ibang lugar. Nasaan ka? Mas mabuting hindi mo alam. Ginamit mo kami. Ngayon, iiwan mo kami. Binayaran ko kayo. Bahala na kayong mabuhay. Nagtago si Mara sa isang mamahaling silid malapit sa dagat. Nagkulay siya ng buhok, nagsuot ng salamin, at gumamit ng ibang pangalan. Ngunit sa unang gabi ay may nakita siyang itim na credit card sa ibabaw ng kanyang unan. Nakaukit dito ang kanyang tunay na pangalan. Sa likod ay may mensaheng binubuo ng 4 na salita. 4 na gabi ang natitira. Pinunit ni Mara ang card at itinapon sa bintana. Pagharap niya sa salamin, nakadikit na muli iyon sa kanyang noo. Hindi ako natatakot sa iyo. Biglang nagdilim ang salamin. Sa refleksyon ay hindi na niya nakita ang sarili. Ang lumitaw ay isang inang umiiyak habang hawak ang reseta ng anak nito. Nakiusap akong huwag mong kunin ang pera ko. Utos lamang iyon sa akin. Ikaw ang tumawa nang sabihin kong wala nang makakain ang mga anak ko. Nagpalit ang mukha sa salamin. Nagpanggap kang tutulungan mo ako.
muling nagpalit ang mukha. Para sa mata ko ang perang kinuha ninyo. Tumigil ka. Binato ni Mara ng upuan ang salamin. Nabasag ito, ngunit sa bawat piraso ay may ibang mukhang nakatingin sa kanya. Nagmistulang daan-daang mata ang nagkalat sa sahig. Nang apakan niya ang isang bubog, biglang nanigas ang kanyang paa. Hindi hiwa ang naramdaman niya kundi matinding lamig na gumapang mula sa kong hanggang tuhod. Mula sa ilalim ng kama ay lumabas ang mga kamay na tila yari sa anino. Hinawakan ng mga ito ang kanyang mga bukong-bukong at dahan-dahan siyang hinila patungo sa mga bubog. Tulong! May tao rito. Walang nakarinig sa kanya. Sa labas ng silid, ang tunog na lumalabas ay ang sarili niyang magiliw na boses. Huwag po kayong mag-alala. Kami po ang bahala. Dumating si Tadeo bago tuluyang lamunin ng mga anino ang kanyang katawan. Ilang tao ang kinausap mo gamit ang boses na yan? Hindi ko na alam. Ilang pamilyang umiiyak ang pinagtawanan mo pagkatapos ng tawag? Trabaho lang iyon. Ang trabaho ay nagbibigay buhay. Ang ginawa ninyo ay pagnanakaw ng buhay. Inilabas ni Tadeo ang manikang nakalaan kay Mara. Pinalibutan niya ang katawan nito ng maliliit na piraso ng salamin. Tumingin ka. Sa bawat bubog ay nakita ni Mara ang buhay ng isang biktima pagkatapos niya itong lokohin. Nakita niya ang isang amang nagbenta ng gamit upang mabayaran ang utang na hindi naman nito ginawa. Nakita niya ang matandang hindi nakabili ng gamot. Nakita niya ang inang nagpanggap na busog upang may makain ang mga anak. Pinilit siyang pagmasdan ng sumpa ang bawat gabing hindi nakatulog ang mga taong niloko niya. Tama na. Sasabihin ko ang lahat. Nasaan si Darius? Sa bahay ng tiyuhin niya sa bundok. May bodega rin sila sa Bulacan. Nasaan ang perang natira? Kalat sa iba't ibang taguan. May listahan si Berting. Sumama ka sa akin. Ihaharap kita sa mga otoridad. Inalis ni Tadeo ang mga anino sa kanyang mga paa. Ngunit sa sandaling nakalaya, dinampot ni Mara ang basag na bote sa mesa. Hindi ako makukulong. Itinusok niya ang bote sa dibdib ng matanda. Bago ito tumama, lumitaw sa pagitan nila ang isang malaking salamin. Sa halip na katawan ni Tadeo, ang sariling refleksyon ni Mara ang sinalakay niya. Naramdaman niya ang sakit ng lahat ng takot na ipinadama niya sa kanyang mga biktima na bumalik ng sabay-sabay. Nabasag ang salamin sa kanyang harapan at bumalot sa kanya ang malamig na dilim. Nang mawala ang mga anino, nakahandusay si Mara sa sahig at wala ng buhay. Walang sugat sa kanyang katawan, ngunit ang mukha niya ay tila nakakita ng libo-libong bangungot. Sa altar ni Tadeo, pumutok ang ikalawang manika at naging abo. 2 na ang patay. 3 ang natitira. Ngunit hindi pa alam ni Tadeo na habang sinusundan niya sina Berting at Tiboy, naghahanda na ang pinuno nilang si Darius ng isang malupit na bitat. Makakaligtas kaya ang 3 natitirang scammer, o mas matindi pa ang parusang naghihintay sa kanila? At kapag natapos ang paghihiganti, tao pa rin kaya si Tadeo, o tuluyan na siyang magiging halimaw na mas mabangis pa sa kanyang mga hinahabol? Dito muna nagtatapos ang unang bahagi ng Ang Mambabarang at ang mga scammer ng credit card. Huwag ninyong palalampasin ang part 2 kung saan haharapin ni Tadeo sina Tiboy, Berting, at ang utak ng sindikato na si Darius. Kung nagustuhan niyo ang unang bahagi, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell. Ay share rin ito sa kaibigan niyong mahilig sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at madilim na paghihiganti. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na bahagi, mga kaibigan. At tandaan, 2 pa lamang ang sinisingil. 3 pang pangalan ang nakaukit sa altar ng mambabarang.